Praise God. Please be still. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Muli, isang panibagong araw na ibinigay muli ng Diyos sa bawat isa sa atin upang tayo ay sumamba at magpasalamat sa Panginoon. To worship God is to give Him worth sa buhay natin. Purihin ang Diyos. Muli, isang magandang umaga po sa ating po mga kapatid, mga kapatiran, kakilala, kaibigan na nasa online po ngayon, nasa man kayo naroon sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa bawat isa. Sama-sama po tayong sumasamba sa Panginoon. Corporately, we want to glorify God. Meron po tayong date ngayon sa Diyos. Kung meron mang mahalaga ngayong umaga na dapat po natin pagtuunan ng pansin, hindi po yung ating mga katabi, bagamat mahalaga sila sa buhay natin, hindi po yung ating mga mahal sa buhay, kundi ang Diyos sapagkat ang focus ng ating pong worship must be centered on God alone through Jesus Christ in the empowerment of the Holy Spirit. Muli po tayong tumayo by God's grace, love, and mercy sa biyaya po ng Panginoon, napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ako po'y naniniwala, meron po kayong dalang Biblia. And if you don't have Bible with you, you can click it on your cell phone or gadget. Kung hindi man naka-bookbound ang inyong pong Bible, ay nasa inyong pong mga gadget yan. Ako po'y naniniwala. Sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 1, ito po ang ating mababasa. Ang sabi po dyan, "This happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. He has delivered us, and He will deliver us again. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us." Pinagpala na po ng Diyos ang malayang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan sa lahat. Sinorten ko po yung verse na ito, pero mamaya, ating pong pahalagahan po at bibigyan ng pagbubulay-bulay yung ilang pong mga talata na kapaloob po dyan. Pero bago po yun, napakahalaga po na humingi po tayo ng guidance, gabay, patnubay sa ating pong Diyos, pamagitan po ng Holy Spirit. And indeed, thank God sapagkat hindi niya tayo iniwang nangungulila, sapagkat kapiling po natin ngayon ang Panginoon sa kanyang presensya, ang Banal na Espiritu. And let's ask God's direction, leading, at protection po sa bawat isa sa atin. As we listen to His Word. Hallelujah. Muli po tayong manalangin at humingi ng patnubay at gabay mula sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. We worship You, Father God. We worship You, Heavenly Mighty God, Father in heaven. There is none like You. No one can compare to You, Lord. Wala pong sino mang pwedeng hihigit sa Iyo at papantay sa iyo, O Diyos. Samahan mo kami, Panginoon, ngayong umaga na purihin ka, sambahin ka. Maging po sa pakikinig ng iyong salita, amin pong magkaroon po kami ng bukas na puso at maliwanag na pandinig upang ang mga salita mo po, Panginoon, ay amin pong masayang matanggap sa amin pong buhay. Salita na nagbibigay pag-asa, salita ng buhay, salita na nagbibigay pagpapala, salita na hindi po magwawakas kailanman. Salita po na nagbibigay kalakasan. Lord, dalangin ko po, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Make use of Your humble servant as a channel of Your blessing, O God, as I share Your word, O God. Dalangin po namin, abutin mo ang bawat isa, palakasin mo ang bawat isa, anumang unos ng buhay, ang hinaharap ng bawat isa. O Diyos, bigyan mo po sila ng kapayapaan, kapanatagan at pagtugon. Lord, deliver us from whatever hindrances, storms that we might have. And Lord, give us hope that we always ask for. In Jesus' name, Lord, iniling po namin ang lahat ng ito. Maging po pagpapagaling, paghipo sa bawat pangailangan at kahilingan ng bawat isa. Huwag mo pong hayaan, uuwi kami ng lupaypay, bagkos, Lord, palitan mo ito ng kagalakan at blessing that comes from You, Lord. Lord, langit at lupa lilipas, subalit ang salita mo mananatili po ito magpakailanman. Salamat po. Muli, all the glory belongs to You. Honor and praise is yours. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise God. Hallelujah. Kung inyo pong nabasa ang aking insight kanina, nais ko lang pong pahapyawan yung introduction ko po doon. Kaugnay po natin mensahe at ating pong pag-uusapan ang bagay na ito. For most of us, the world seems like an increasing scary place.
Para sa atin, ang mundo natin kinagagaluhan ay para bagang lugar na nagdudulot ng takot, pangamba, at hindi ko pa kapayapaan. Every day, our news headlines are filled with stories about wars, pandemic, market instability, global warming, violent crimes, and more than that. Araw-araw po, nakakadinig po tayo ng mga balita na binanggit ko po kanina, na sabi nga ng journalism, bad news is good for journalism. Kasi good news, hindi po tumabenta. Ang malungkot, lahat po tayo ay nakakaramdam ng sipon, ubo, karamdaman, kirot. Nirarayuma ang ilan, may maintenance ang ilan, parang laging nasa talyer, no? Yung iba nahihirapan huminga, at yung iba ay nasa ospital ngayon. Malungkot man, ito'y bahagi ng buhay. Kalakip na dyan yung mga storms of life, bagyong natural, physical, kalamidad. Pagputok ng bulkan, pangangamba sa ilang mga lugar, kausap po namin yung aming pong district superintendent doon sa Negros District Council, sapagkat umaalboroto pa yung bulkan nila doon. So nakakabahala para sa ilan ang mga sitwasyong ito. Andyan pa yung tapos na yung tag-init, ay dumarating na yung tag-ulan na malakas pong bagyo ang ating aasahan. Kalakip niyan yung pagtataas ng presyo ng bilihin, hindi naman tumataas ang mga cute na miyembro natin, na natili pa rin silang cute. At hindi po tumatangkad. Ika nga ay, bakit to gano'n ang buhay? Nagdudulot po ito ng takot at pangamba. Meron po ba tayong pag-asang inaasahan na magandang bukas? Ano po ang ngiti nung ipinapahiwatag ng ngiti niyong yan? Umaasa kayo sa susunod kong sasabihin. Ako po'y naniniwala may magandang balita sa kabila ng pangit na sitwasyong nagaganap sa ating buhay. There is always a message that could create joy, brings hope to people. And if we will focus our attention on God alone, He can bring hope. Sapagkat there is always hope in God. Lagi may pag-asa sa Panginoon. Amen po ba? We may wonder if God has forgotten us about these tiny blue marbles in the vast experience of the universe. Ito ba baka, dahil sa mga sitwasyon ito, parang ang Diyos ba'y nakakalimot sa isang maliit na planeta na parang holing kulay asul na napabayaan na tayo ng Diyos? Ang sabi nga ng Filipianses sa kanyang sulat, sa kanyang libro, where is God when it hurts? Asan ang Diyos kapag tayo nakaranas ng karamdaman, kirot at sakit? Nandyan ba siya? Kapag tayo lumuluha, lulungkot, nandyan ba ang Diyos? Absent ba siya? O hindi? Tayo po'y naniniwala, God is always there, ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Sa pagkakatong ito, nais ko pong ipahiwatig ang mensahe ng Panginoon nilagay sa aking puso. Pinamagatan ko pong ito ng there's a light at the end of the tunnel. Merong liwanag sa dulo ng yungib, tunnel, whatever you call tunnel. Ba tunnel sa Tagalog? Tunnel. Hindi tunnel. Huwag na natin Tagalog. Ako saan pa tayo makarating. Kaugnay nito nung itatawid tayo ng Diyos sa landas ng buhay. I do believe on that. Itatawid ka sa landas ng buhay. Ang tanong ay nasa hopeless end ka ba o sa endless hope tayo naroon? There is hope even when we're walking in the valley of the shadow of death. Naniniwala po ako na may pag-asa kahit na po tayo lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. We must keep on believing that God will get us through. Na hindi niya tayo iwan, ipababayan, tutulungan niya tayong makalampas, dumaan sa daan na ating dinadaanan. Ang mundo natin kinagagaluhan, hindi po natin may alis ng katotohanan that in this world there's a lot of troubles. Di po ba? Sino po ditong hindi naiinitan? Patayin kayo natin ng aircon. Malamang aawayin niyo ako. Pastor naman. Kaya nga tayo nag-air condition para may condition yung hangin at maging komportable tayo sa ating pagsamba. Well, may aircon man o wala, sa ilalim ng puno ng saging o mangga tayo nagtitipon o sa isang templo katulad nito, ang mahalaga niyan, ang puso natin dapat nakasentro sa Diyos. Nagpapahalaga sa kanyang salita, binibigyan ng pansin ang kahalagahan ng Diyos sa ating pumbuhay, hindi lang kada linggo, kundi bawat sandali ng ating bumbuhay.
Ito pong talata natin binasa sa 2 Korinto chapter 1 verse 8 to 10 ay may binanggit si Apostol Pablo patungkol sa pag-asa na kanilang tinatanaw sa kabila ng mabigat na sitwasyong kanilang hinaharap. Ano yung sitwasyon nilang hinaharap? At sa kabilang sitwasyong ito, napakahalaga po, maging sa bawat isa sa atin bilang believers of Christ who do accept the Lord in our heart, na meron ka ugnayan kay Kristo, meron kang pag-asang tinatanaw at meron kang pag-asang taglay. Tama po ba yun? May bagong buhay kay Kristo ang sino man nakipag-isa sa Kanya. Ang sabi po ng Bible, ang sino man nakipag-isa sa Panginoon ay bago nang nilalang, ang pawang mga bagay na dati niyang buhay ay pawang nagsilipas na bago at ngayon bawang bago na dumarating sa kanyang buhay. May bago hong pag-asa ang mga mananampalataya ni Kristo. Amen po ba ron? At dahil meron ka tayong hope within us, we must share this hope to people around us who does not have filled the hope in this world. Dapat po natin ibinabahagi yung pag-asang taglay natin sa taong nawawalan ng pag-asa sa mundong ito. Ang dami po niyan. Hindi nyo na kailangan lumabas. Mismo sa loob ng iglesyang ito, naniwala ko, there are moments wherein nawawala po yung ating pag-asa sa buhay. Hindi lahat ng araw masigla po tayo. Aminin natin yung katotohanan na yan. Because we are vulnerable to commit mistakes, to fail. Hindi lahat ng oras iniisip natin ng Diyos. At ano ang laman ng isip nyo ngayon? Tanong ko, ano po ang laman ng isip nyo ngayon? Aber, ano po yan? Iba-iba yan. Iba-iba. Alam nyo, meron pong tinatawag stray thoughts. Pag sinabi stray thought, anong tawag sa stray dog? Anong tawag sa stray dog sa Tagalog? Stray dog, asong gala. Stray thought, isipang gala. Gala, ibig sabihin, pagala-gala, na biglang sasagi sa isip mo. May mga bagay po, stray thoughts sa tawag doon eh. Hindi mo iniisip, pero biglang dumasagi sa isip mo. Bakit? Kasi may nadinig ka. Nadinig mo yung nagsisismisan. Tapos papasok sa isip mo, ganun pala, ganun. Anong nangyari sa kanya, di ba? Hindi mo iniisip siya, pero sumagi sa isip mo. Bakit? Kasi meron kang nadinig. Ang tawag doon, stray thought. Hindi mo pinanong isipin, pero biglang sumagi sa iyong isipan. Amen po ba? Pangalawang dahilan ni stray thoughts, yung bigla mo nakita, nakapikit ka, bigla kang dumilat, nakita mo siya, magkasama niya iba. Sandali, iba kasama, hindi niya misis yun Hindi mo inisip yun, pero pag dilat mo, nakita mo sa dalawa, naglalakad, mag-holding hands, iba, darating sa isip mo, ang tawag doon stray thoughts. Tama po ba? Hindi natin kasalanan yun. O kaya, may mga bagay po na ayaw natin sa gusto, ang diablo naglalagay po ng basura sa isip natin. Ang demonyo naglalagay ng basura yan. Yung bang masaya-saya ka, nagpo-worship ka sa... Alam ba, nakapikit tayo kanina, nagsumasamba tayo. I worship you, Almighty God. Tapos, ilalagay sa isip mo, yung sinaing mo, hindi mo natanong. O yung date mo mamaya, yung ba naglalagay ng kaguluhan sa isip yan. Hindi mo iniisip yung pero pumapasok sa isip natin. Totoo man sinasabi ko. Are you agree with me? Okay. Hindi ko kasalanan yung mga straight thoughts na yan. Ang kasalanan kung paano mo dinidil yung straight thought na sa buhay mo. Kung paano mo minamanage yung mga maling isip na pinapasok ng kaaway o ating nakita o ating nadinig sa buhay natin. Napakahalaga ito. Mayroon tayong magandang pag-asang tinatanaw ayon sa salita ng kung paano natin kinokontrol ang sarili natin ayon sa patnubay galaw ng Diyos. Lahat to tayo may problema. Hindi lahat ng oras masigla tayo. Hindi lang oras masaya kang kausap. Meron nga ang kausap mo, gusto mo nang iwanan, di po ba? Nahiya ka lang talikuran. May mga pagkakataong ganun. Bakit? Hindi ka interesado, hindi ka joyful eh. Hindi sa ayaw mo siyang makausap, kundi parang feeling mo, gusto mong lumayo. Ang kakaintindihan po ba tayo? Hindi lahat ng oras pagpasok mo, masigla ka sa trabaho. Iba, kapapasok pa lang gusto nang umuwi. Hinihintay na yung oras na uwian na. Pag uwian, tonto, uwian na, yay, uwian na. Hindi pa nga uwian, 30 minutes pa nga, nakaprepare na yung gawain at hindi na gumagawa, hindi na kumikilos, pero bayad yun. Ano pong ibig ko sabihin? Straight thoughts that bothers us, and it is very important for us to understand how we must manage those thoughts in life. Diyan po papasok yung pag-asang tinatanaw. Mga balitang hindi maganda, may pag-asa ba tayong iniisip para bukas? Ako po'y naniniwala meron. Bakit? You have Jesus in your heart eh. Pag si Jesus nasa puso na, there is always peace, joy, and love. Amen po ba ron? Puri ng Panginoon. Sa pagkatong ito, balikan natin yung story ni Pablo. Ang sabi rito, 2 Corinthians chapter 1. Ito ang sabi niya, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo. Tingnan niyo po, binanggit niya yung salitang pag-asa. Gano'ng kahalaga ang pag-asa?
Hindi lang siya nagde-declare ng weather, hindi pa pag-asa. Pag-asa, hope. Sa English, hope. Why is hope so important? Without hope, to live a life in this world is meaningless. Magplano ka kung wala kang pag-asa, walang kahulugan yung plano mo. Ang pag-asa po ay pagtanaw sa magandang bukas na iyo pong hinaantay na ito'y darating, umaasa ka. Amen po ba? In the Old Testament, when we talk about hope, pag nabasa niyo sa Biblia ang pagsalitang pag-asa, tumutukoy po doon sa inaasahan nilang mga pangako ng Diyos patungkol sa Kanya pong bagay na Kanya pong binanggit. Kaya ang mananampalataya ng Old Testament, they're hoping for God to work wonders and miracles in their lives. In the New Testament, ang hope nakasentro kay Jesus Christ. Because He is the hope of glory, the hope of all nations, the hope of all people, si Jesus. At kapag ka si Jesus nasa puso mo, kumukontrol ng buhay mo, driver ng buhay mo, lagi kang may pag-asang tinatanaw ng magandang bukas. Hindi lamang ngayon, kundi sa darating pang mga araw. When we talk of hope, we're talking about future. Hope, umaasa ka eh. Hindi pa nangyayari, umaasa ka na may magandang bagay na mangyari sa ating buhay. Hindi lang ngayon, kundi mamaya at maging bukas at sa darating pang mga araw. Amen po ba ron? May pag-asa po ba tayong tinatanaw? Hello, ang mga senior citizen, mag-praise the Lord. May pag-asa ba tayo bukas? Meron pa. 60 years old is not a retirement age for believers in the ministry. Hanggang may buhay, may pag-asa. Maging beyond life, may pag-asa. Because life, ang buhay natin hindi lang hanggang dito sa mundo. Eternal po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya meron tayong magandang tinatanaw ng buhay. Bukas natin at ngayon at bukas. Amen po ba ron? Yan po maganda. Ang sabi ni Paul, pag-asa, binanggit niya rito eh. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paano kahati kayo sa aming kahirapan. Tingnan nyo, kahati saan daw sa kahirapan? Sa gitna ng kailang kahirapan. Magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. So binanggit niya yung dalawang extreme condition ng buhay. Kaaliwan at kahirapan. You know, God allow us to wander this world in every season that He had set up. Ano yun? Ang sabi ng Biblia, may araw ng pag-iyak, may araw ng pagtawa, may araw ng pag-iyakapan, at may araw ng paghihiwalay ng yakap. May araw ng pagsilang at may araw ng, kayo na po nagsabi niyan, totoo naman yun eh. Araw ng kamatayan, may araw ng pagtatanim at araw ng pag-ani ng tanim. May araw ng pagtatayo at may araw ng pag-iba ng yung tinayo. May araw ng pagkakagalak at may araw ng pagluluksa. So there is always a season. Sabi nga ni Paul, natutunan kong masyan ano man aking kalagayan. Sabi ni Paul dito, kahati ng kaaliwan, kahati ng kahirapan. Ang sabi niya, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya. Tingnan niyo yung salitang kapighatian. Pag sinabing kapighatian, hindi lang hirap yan. Matinding hirap pag sinabing kapighatian. Naranasan po nila. Sino ito? Sino pa si Apostle Pablo? Apostle Paul was a believer and follower of Jesus Christ. Tumanggap sa kay Kristo. Sa pagkakataong ito, nasa puso niya si Jesus? Yes. Nasa puso niya ang Panginoon. But he is suffering a painful experience. At sabi niya rito, napakabigat ng aming dinanas. Ano pa't akala namin ay mamamatay na kami. Wow. Sino sa atin, sa mga oras na ito, mabigat ang iyong kalalagayan at parang mamamatay ka na? Aber, taas ang kamay. Kasi pagpipray ko yung assurance ng salvation mo. Kasi kung kukunin ka ni Lord, tiyakin mo, sa langit ka pupunta. Di ba? Sabi, iniisip ko ito habang pinag-aaralan ko itong salitang. Bagamat nabasa ko itong maraming pagkakataon, muli akong binalik ng Panginoon dito sa isang sitwasyon. You know, sometimes, it's so difficult for us to understand the season of changes, panahon ng pagbabago. Katulad ng pagbabago ng matinding init, di ba? Lahat tayo ay parang meron tayong mga kapatiran na heat stroke. Paano nangyari yun? Tapos, ito naman, matinding bagyo daw. Asahan nyo natin ang bagyong ito, malalakas. Isipin natin kung kayo po yung nakaranas sa gitna ng ganong sitwasyon. Marahil sa ngayon, hindi natin nadadama pa yun kasi wala pang bagyo. Pero pagka kayo nasa gitna ng dilubyo, gitna ng storm, or at you are the end, yung road na dinadaanan mo ay dead end, wala ka nang dadaanan pa, dark side of life, ano yun? Hello? Sino ho dito nirarayuma? Example lang, nirarayuma. Huwag nyo nang taas sa kamay nyo, aminin na lang ninyo sarili nyo. Yung nahirapang tumayo. Meron po akong mga kasamang pastor, may mga gout sila. Yung bang
naka-enroll na yun sila sa Gout 101. Pastor, pasensya na, hindi po ako makakadal. Mag-online muna tayo. Bakit? Hindi ako makabangon, Pastor. Hindi daw niya may itapak yung kanyang mga paa. Para daw may mga pakong malalaki doon sa talampakan niya at makirot. Bakit? May gout. Dati hindi niya nararamdaman yun. Ngayon, naramdaman na. Bakit itong pagbabago ito? Ang tanong yung ganun ba kanilang tanggapin? Hindi ganun kadali yun. Example pa lang, physical pa lang, emotional. Emotional. Yung mga damdamin na parang nalulungkot ka, gusto mo na magpatiwakal. Wala niya sa Bethel. Wala sa Bethel. Itong patiwakal. Gusto mong mang-away. Yung maamo ka, tapos nagbigla kang nagwawala, nagagalit ka, nabigla ka. Sa traffic lang, bigla ka na maril, tapos pagkatapos mangyari, nagsisisi ka, bakit mo nagawa yun? Ang pagsisisi sa huli. You're so regretful, you're so sorrowful about what had happened. Nangyari na eh. Ikulong ka, murder, ang kaso mo. May mga mahal ka sa buhay, hindi lang ikaw durusa, pati mga mahal sa buhay, anak mo na nag-aantay siya, hindi mo na mauuwian. Hindi, ang daming suffering noon. Sa mundo, nangyayari po yun. Hindi po na lingid yung mga bagay na yan. Given na yan sa mundo na ating kinagagalawan. Amin po ba ron? Kada buwan, may babayaran ka, wala kang pambayad. Ito pa maganda. Sino may credit card? Huwag na kayong matakot. Taas niyo po. Bibigyan ko kayo ng financial management. Sabi, salamat Pastor, binigyan ako ng credit. Ang laki-laki ng credit limit ko. 1 million credit limit. Huwag kang matuwa, kapatid. Pinagkatiwalaan kang gumastos. Tingnan niyo po, pag may credit card ka, ang limit yan mas mataas doon sa income mo. Halimbawa, ang credit mo ay 10,000, ang income mo 5,000. So gagastos ka ng 10,000, ang pasahod mo 5,000. Gumastos ka ng 10,000, ang pangbayad mo ay 5,000, may utang ka pa, 5,000 ulit. Di tuntua ka, nakapili ka ng 10,000, hindi mo alam, ikaw ay binabaon na sa utang. See? Unwise. Unknowing na ito'y nagdudulot ng suffering. Hello! Salamat sa Panginoon. Sino may mga credit pa? Pahiram? Alam niyo, naranasan ko yung isinauli ko yung credit card ko eh. Taon-taon, di ko naman nagagamit, babayaran ko. Sandali, lugi ata ako May mga ganon. Lugi ata ako. Sinauli ko, sir, bakit naman? Pribilehiyo niyo po, kahit saan kayo pumunta. Pag nag-abroad kayo, pwede kayo mag-hotel, ganito. Hindi niyo kailangan, sandali. Mag-hotel ako, ganito, gagastos ako ng ganito. Para sa akin lang hindi ko sinasabing kasalanan magkaroon ng credit card. Kaya lang, pag unwise po ang inyong pag-spend, magdudulot po yan ng lungkot, pangamba, at sama ng loob. Amen. Sama ng loob. Yan po yun. Well, papasok tayo ulit. Sabi kay Paul. Excuse me. Sabi niya dyan, napakabigat ng aming dinanas, ano patuwal, aming akala namin ay mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili. Tingnan nyo, nangyari pa yun. God allowed things to happen. Bakit? Kasi meron siyang gustong ituro at itama sa buhay natin. Thinking about problems. Sino po dito walang ka-problema? Lulungkot ka. Bakit? Ang problema po kung minsan, meron pong magandang dahilan. Kaya lang, negatibo agad ang impression natin. Ako, problema na naman. Pero not knowing, problems are there to elevate our faith in God upang lalo natin makilala ang Diyos sa buhay natin at upang makita natin yung galaw at himalaan niya sa buhay natin, upang makita natin ating kaabahan at kailangan natin kahalagahan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Problems are solvable. Nasusolve yan. Hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng problema na hindi magsusolve yan Kasi tapat ang Diyos, sabi sa kanyang pangako, tapat ang Panginoon na bibigyan kanya ng kalakasan upang pagtagumpayan yung pagsubok ng buhay. Ang problema lang kung paano tayo magtiwala, kung paano natin imamanage yung problema in the midst of our faith in God. In the context of our faith in God, sa ating pong pagtitiwala sa Diyos. Ganun lang po yun. Problems are always there. It happens. Seasonal yan. Pero ang problema po, meron po itong magandang solusyon ng Diyos lagi. Ako po'y naniniwala, all things work together for good. Amen. To those who love the Lord. Doon sa mga nagmamahal sa Diyos, pagka dumating daw problema, it works for good.
Hindi man makita ngayon, but later you will realize, ay, kaya pala binigyan ako ng Diyos ng problemang ito. Purihin ng Panginoon. Panginoon, salamat po, hindi ako nakasama. Panginoon, salamat po, hindi ako natanggap. Salamat po, Panginoon, hindi ako natanggap sa trabaho. Salamat po, Panginoon, hindi naibigay ito. Kung hindi, igugulo pala buhay ko. Sino gusto sa inyo tumama ng 500 million pesos? Uy, wala. Yung totoo. Sino dito gusto dumami pera niya? You know why? Matagal niyo na prayer yun, di ba? Eh, ba't nga ngayon hindi binibigay? May problema yun. Pag-usapan natin next week. Ang dahilan. Kung bakit? May problema. Bakit? Naalala ko yung sabi, Pastor, no, ako po ay walang trabaho. Napakasipag ko sa gawain. Lagi ko nagmi-mission. Pero ako yung magkanegosyo, umulat sa aking kinikita. Wala na akong panahon sa Diyos. So anong prayer mo? Kunin na nilod muli yung negosyo mo. Pabagsakin ka, bigyan ka ng karamdaman, bigyan ka ng kulukutan. Huwag naman, Pastor. Kundi yung maibalik. Kasi kung hindi mo gagawin yung magkakaroon ka ng desisyon sa sarili mo, i-manage yan na mabuti, hindi mo maibabalik yung katotohanan ng paglilingkod mo sa Diyos. And sometimes God won't answer our prayer, yes. Because meron siyang matalinong dahilan. Dapat na natin matutunan ng bagay na yan. Amen. Tuloy natin sinabi ni Paul. Sabi niya rito, subalit nangyari yun upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa pamamagitan ng kamatayan at patuloy na ililigtas. Tingnan niyo, iniligtas, patuloy na ililigtas, at kami umaasa pa rin patuloy niya kaming ililigtas. Past, present, and future. God never changes. Siya pa rin noon, ngayon, at bukas. Ang sabi niya dyan, tingnan niyo mabuti, yung Biblia. Subalit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili. You know what? The problem when we become successful in life, alam niyo may problema kapag nagtagumpay ka sa buhay. Kapag hindi ka maingat, nagtatagumpay ka, ang tendency niyan, ano yon? Maging idolatrous ka. Why? Tingnan niyo. The danger in successful life, no, sa pagkakaroon ng success, whether in business, in career, even in the ministry, maging sa paglilingkod sa Diyos. Kapag ka nagtatagumpay ka, pwedeng mag-creep in yung yabang, yung pride. Alam niyo sa mga nagtatagumpay, pride ang umiiral ko minsan. Pagka hindi ka maingat, nagiging prideful ka. Makakalimutan mo ngayon ang dahilan ng yung tagumpay ay ang Diyos, kundi sarili na lang natin. Ang sabi ni Pablo, subalit nangyari upang huwag kaming manalig saan? Sa aming sarili. Kasi dangerous po yung magtiwala ka sa sarili mo. Bakit? Hindi lahat ng bagay kaya natin sagutin. Hindi lahat ng bagay magagawa ng ating sarili. Lalong-lalo ng mga bagay na may kinalaman po sa buhay na walang hanggan. Ang sabi pa rito, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Tingnan niyo po, bumubuhay sa mga patay. May kakayahan ba tayong bumuhay ng patay? Wala. Pero bakit ito binanggit ito bumubuhay ng patay? Kasi ang programa ng Diyos sa atin, hindi lang hanggang kamatayan. Ano sabi ng Biblia? For God, yung puso ng Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Life eternal. Ang purpose pala ng Diyos sa buhay ko, hindi lang hanggang dito sa mundo. Hanggang magpawalang hanggan. Eternal nga walang hanggang buhay. At yan ay pangako ni Kristo sa atin. Kaya ultimate hope natin, in Christ, ay hindi lang. Sabi rito, iniligtas niya kami sa mga lagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas. There is hope in the Lord. May pag-asa po sa Panginoon. Hallelujah. Batin ni Pablo na ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin ayon sa ating mga inaasahan. Alam niya na ang Diyos ang kumikilos sa buhay niya ayon sa kanyang pag-asa. Tanong ganito, saan nakatuon ang kanyang pag-asa? Kay brother, kay sister, kay pastor? Pag kayo nawalan po ng resource sa buhay, kanino kayo maasa? Sa nanay, sa tatay? Meron pong isang estudyante na nagtanan. Hindi, napilitang ikasal. Tinanong sila ng isang pastor, kayo ba'y handa na magsama? Opo. Kung lalaki, may trabaho ka pa? Wala pa po. Paano kayo bubuhay? Paano bubuhay ang isawa mo? Isang dakot lang ako sa palabisagis ng tatay ko yan.
Akala niya, okay. Isang dakot lang daw sa palabigasan ng tatay niya, mabubuhay na sila. Ang sabi ng pastor sa kanya, Brad, kung ang pag-asa mo may kinalaman sa palabigasan ng tatay mo, tinitiyak ko sa iyo, hindi maganda at magiging mabuhay ang bukas mo. Nakaintindihan mo ba tayo doon? Kasi lahat ng resources natin, kung pwedeng malugi, pwedeng bumagsak, pwedeng manghina, pwedeng mawala, pwedeng manakaw, pwedeng maluma, pwedeng mabulok. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ipo kayo ng mga kayamanan patungkol sa langit na hindi nasisira kailanman. Dapat po ang pag-asa natin nakapokus sa Diyos na siya nagbigay ng buhay at siyang may kakayanang buhayin tayo. In Him we live, in Him we move, in Him we ever being. Kaintindihan po ba tayo ron? Bakit kumikilos pa mga daliri ko? Hello. Ang sabi ng kapatid kong doktor, June, uminom ka ng alipurunol. Sino po nakakaintindi ng alipurunol? Gamot yan saan? Saan? Alam niyo, may arthritis kayo, no? Sa buto. Sa mga para yung namamagang buto. Ganun rin yun, arthritis yun. Kung ayaw yung arthritis, modern language ng gout. Gout. Ewan ko, may mga terms sila ganun eh. So yung punto na yun. Well, part ng buhay kasi. Tumatanda, nangihina, lumalabo mata, sinasakit, sinisipon, at the ultimate plan ng Diyos, ang buhay natin sa mundong ito, magwakas. Pero hindi hanggang dito ang buhay. Amen. Hallelujah. So dito, hoping for. Kanino ba natin tutunan nating pag-asa? Itong sinabi niya sa verse 9 and 10. This happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us, and He will deliver us again. On Him we have set our hope that we will continue to deliver us. Yung salitang hope, binigyan ko ba ng yung pag-asa? In-highlight ko eh. Kinapitalize ko yung salitang hope. Umaasa. Umaasa rin. Patuloy sa Diyos. Ang tanong ay ganito. Kanya ko ba umaasa? Patungkol sa buhay mo, pamilya. Kung minsan tayo humaharap sa mga dead ends na daan, wala na tayong maiisip pang paraan, o daan na pwedeng daanan, o paraan na pwedeng gawin. Parang dumaan tayo sa punto ng buhay, di po ba? Sino po nakaranas na parang nasa dead end ka? Parang wala kang tinatanong na liwanag, nandun ka sa tunnel, no? Naglalakad ka, ang haba na ng pagnaglakaran mo, wala ka pang nakitang liwanag. May pag-asa pa ba? You know why the Lord allow us to enter into a tunnel wherein it seems na dead end? May purpose ang Diyos eh. The purpose of dead end is to teach us to trust in God. Ang purpose po ng dead end ay turuan tayo magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Pwede kasing umasa tayo dun sa kakayanan natin, maging sa paglilingkod eh. Huwag tayong umasa sa tunong, talino, dunong natin, maging sa ating mga personal na karanasan. Kasi hindi lahat pwedeng i-applyan sa lahat ng sitwasyon. Naranasan ko po ito. For my 40 years of being a pastor, dealing with people, dealing with problems, not only in church but in the whole district and the whole entire Philippine Council, General Council, Assemblies of God, bilang bahagi po ng ex officio members po ng executive, nakita ko yung bigat ng iba't ibang problema ng buhay. Magkakamukha, magkakapare ko minsan, pero hindi mo pwedeng i-apply the same solution. Iba pa rin pala, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Bakit may mga pagkataon po, limitasyon yung ating nalalaman, limitasyon po ang ating kakayanan. May gusto kang talungan, wala ka namang kakayang tumulong. May gusto kang abot, hindi mo naman maabot. May gusto kang patawan, hindi ka naman nakakatawa. Ano dapat mong gawin? Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Umasa ka na may magagawa ang Panginoon na dakilang bagay. May pagpipray ka, may cancer, terminal, anong gagawin mo? May magagawa ba akong buhayin siya at bangunin siya? Wala. Pero ang Diyos meron, may pag-asa sa Panginoon. Amen po ba? Kasi may Diyos na makapangyarihan at higit sa lahat ang kanyang magagawa, higit kaysa sa atin. Kung minsan umarap tayo sa dead end na daan, wala tayong may isip na paraan o daan na pwedeng daanan o paraan na pwedeng gawin. The purpose of the dead end, as I've mentioned earlier, is to teach us to trust in God. Why does God let things get so bad and seem so out of control? Bakit hinahayaan ng Panginoon itong mga sitwasyon? Upang sa ganun matutunan natin, Panginoon, ikaw na po mag-drive ng buhay ko.
Ikaw na po ang maghumawak ng manibela ng buhay ko. Have you tried that, Lord? Sa mahabang panahon, ako naging driver. Puro palpak. Pero Lord, sa pagkatong ito, total ka naman Lord and Savior ng buhay ko. Lord, let you be my driver. Let Jesus be our driver. Hello? Sino dito may mga plano? Gusto niyo mag-abroad? Hayaan niyo sa Panginoon na magtatak ng visa na yan. Hindi po yung mga backer natin. Gusto niyo mag-apply ng trabaho? Kahit hindi mo kilala si Presidente at Mayor o may kang backer, patatak mo sa Panginoon panlandas mo. Pagabay ka, pasama ka kay Lord. Tinitiyak ko sa inyong hindi kanya iwan, ipababayaan man. Mas malakas na backer si Lord. Amen po ba? Mas malakas na backer ang Panginoon. Patutungan ng isang anak na pastor, IT siya. Hindi daw siya matanggap-tanggap. Tapos di isang kumpanya, sabi niya, patutunan niya sa amin, sa pastor, 3 times po akong bumagsak sa exam. Pero laking gulat ko, tinatawag pa rin nila ako. Doon sa pagkakataon, mag-aapan na exam siya, merong dong exam na hindi niya naman alam kung paano sagot. Laging mali. Pang-apat na sagot daw niya, napansin niya, may sagot na. Panginoon, bakit may sagot na? Kinocall siya ng manager, hindi siya kilala ng manager, kinocall siya ng manager. Ano sabi doon ng manager? Wala lang, parang nangusap lang si Lord na isama ka namin at tanggapin ka namin. See? Hallelujah. God works wonders and miracle. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Last week ko lang nadinig yung patotoo niya tungkol sa bagay na yan. Nagpapasalamat sa Lord. Puri na ang tuwang-tuwa sa nagpatotoo siya sa amin. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Now, ang layunin po ng dead ends o yung hopeless situation ng buhay o how to control circumstances ay for us to learn something. For us to learn a lot of things about God. God uses different kinds of deliverance. When we call deliverance, gusto ng Panginoon iligtas ka. Gusto ng matutunan natin yung mga paraan niya sa buhay natin. You know what? Patungkol sa deliverance. Pagka deliverance, pagliligtas. Hindi lang yung pagdi-deliver yung masamang espiritu. No? I-deliver mo nga yan. Pag sinabing deliver. Deliverance means pagliligtas. Pag hango ng Diyos sa iyo, sa inyong kalagayan, patungo doon sa kaginawaan. Tawag doon. Pag sinabi, deliver him from pain, ialisin ka sa karamdaman at bigyan ka ng kagalingan. Deliverance ang tawag doon. Deliverance from failure, yung kaluguyan, pagbagsak mo at pagkatalo, i-deliver ka para bigyan ka ng katagumpayan ng Diyos. Ang tawag doon, deliverance mo ang tawag doon. Sa mga Kristiyano, pag sinabi, i-deliver mo nga yan, kasi parang maramas. Parang negative implication, no? Pag sinabi deliverance, pagliligtas. Paghango ng Diyos mula sa isang sitwasyon na hindi mabuti at hindi kaaya-aya patungo sa sitwasyong maganda. Ang tawag doon, God's deliverance. Who knows and accept that God delivers us from many things? Naniniwala po kayo? Ang Diyos may kakayahan na mag-deliver? Yes. Yes. Yes to that. Yes to that. Amen. Unang bagay, ilang mga bagay. God uses 3 different kinds of deliverance. Gumagamit ang Diyos ng magkakaibang uri ng pagpapalaya. Una, 3 bagay lang po. God uses circumstantial solution. Sino dito nasa dead end? Hopeless yung sitwasyon niya. May karamdaman siya mabigat. May problema siyang hindi niya alam kung anong gagawin. Parang gusto niya nang sumuko. Gusto niya bumigay. Gusto niya mag-give up. You know? Ang Diyos kaya kanyang i-deliver. Ang Diyos kaya kanyang iligtas sa kanyang sitwasyon. Paano paraan? God sometimes uses circumstantial solutions. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yung picture na ito. Sino ba mag-aakala na mga Ehipto sa kanila pong paglayo, pagtakas mula sa Ehipto? Nanganib na sila. Nasa dead end sila eh. Dagat. Andyan yung hukbo ng mga paraon. Tinutugi sila. Saan pa sila tatakbo? Buti na lang si Moses, kilala niya ang Diyos. Nanalangin siya. Nagtiwala siya sa yes, anong ginawa ng Diyos? Circumstantial solutions, hinawi niya ang dagat, naligtas sila. Ang tawag dyan, circumstantial solution ng Diyos. Amen. Praise God. May mga pagkakataon sa buhay natin, hindi natin alam ang gagawin natin.
Gumagamit ang Diyos ng mga hindi inaasang pangyayari. Himala at sitwasyon kakaiba para tayo tulungan at iligtas. Sino po naniniwala? God work wonders and miracles sa buhay. Hallelujah. Sometimes God uses miraculous events and alters some natural circumstances. Halimbawa niyan, sa picture nga po, sino ba mag-aakala? Alam niyo kapatid, pwedeng hawiin ng Diyos yung daan na yung dinadaanan at makaraang kang maayos maluwag. At yung solusyon ng Diyos, makita mo doon pala sa dulo nito, ang tugon ng Panginoon sa pangailangan mo. Hallelujah. Praise God. Maaari itong mangyari sa ilang mga pagkakataon sa buhay natin, pero hindi sa lahat ng okasyon. Hindi lahat ng okasyon. Hindi lahat ng pangyayari ng tumawid ng mga Ehipto, hinawi ng Diyos ang dagat. Minsan, hinahawi niya ito. Maging ilog Jordan, hinawi ng Panginoon for the second time around, di ba? Hindi lang dagat pula, hindi lang Red Sea, kundi Jordan River. Panahon ni Joshua naman yun. Hinawi ng Diyos. Ang tawag doon, circumstantial solution ng Diyos. Ito ang sabi po ng Luke chapter. Bakit? Ang Diyos po hindi nagbabago. Sabi ng Luke chapter 4, the Spirit of the Lord is on me. Sabi ni Jesus Christ, the Spirit of the Lord is on me. Because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, recovery of sight to the blind, to release the oppressed, and proclaim the year of the Lord's favor. Ano po makita ng problema? Poorness, prisonness, blindness, and oppression. Ano daw? Ang Diyos, ang Panginoon. Sa Tagalog, may verse sa Tagalog yun. Sa Tagalog. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Sino nagsabi niya? Si Jesus Christ. Sapagkat hinirang niya ako upang, ano daw? Upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Sino po dito poor? Mahirap? Wala. Pinagyaman ng Diyos mga taga-Bethel, no? Hello. Sino dito mahirap? Hallelujah. Alam niyo, kahirapan hindi lang material yan. May kahirapan spiritual. Yung hindi mo alam kung saan ka mapupunta kapag namatay ka, wala kang kaligtasan, ang tawag doon spiritual poor. Mahirap ka sa katotohanan ng spiritual. Hindi mo alam salita ng Diyos na ang Diyos nagbibigay ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Sino man nagtitiwala sa Kanya. Ano pa sabi diyan? Magandang balita. Ano yung magandang balita? Tungkol kay Jesus Christ. Ano sabi ng Bible? Hindi ko kinahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sino mang mananampalataya. So ang kaligtasan pala ay magandang balita. Kaligtasan ng ating kaluluwa, kaligtasan ng ating buhay, sa kapupunta, langit at impyerno. Kung langit, tanggapin mo si Kristo, may pag-asa at may buhay na walang hanggan. Pagka hindi, kapahamakan yan, magpakailanman. Pero sabi rito, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sililalaya. Wow! May kapangyarihan pala ang Panginoon magpalaya. Alam niyo ang tao, kahit nawala sa rehas ng bilangguan, karamihan sa atin nasa bilangguan. Bilangguan ng sama ng loob. Sino dito bilangguan ng sama ng loob? Yung laging masama loob niya. Pinasalamatan din, binigyan na, hindi pa nagpapasalamat. Wala niya sa Bethel. Laging attitude niya, mag-thank you kay Lord. Eh maraming ganun. Tinan mo yung taong ito. Tinulungan mo na, ikaw pa napasama. Ano pa? Bilanggo ng inggit. Hindi lahat na nakabilanggo nasa rehas. Karamihan niya nakalaya at ilan dyan nasa Bethel. Bilanggo ng ano? Bilanggo ng katamaran. Oh. Ang sabi ng Panginoon, yan, ipahayag. Isugo niya ako pang ipahayag sa mga biyag na sililalaya. Ito maganda. Patotoo na isang nanay, tatay, magulang. Pastor, salamat po. Nakakilala anak namin sa Panginoon. Alam niyo, wala na maborn again. Sumipag siya. Nilalaban niya ngayon yung mga damit niya. Tinutulungan niya atin niya. Naglilinis ng bahay. Yan. Tapos pupunta sa church. Masigla doon. Pag-uwi, talagang inaayos niya. Kaya salamat sa Panginoon. Naging patutuo siya sa bahay. Praise God. Ano sabi niya? Pinalaya saan? Sa bihag ng pagkakaalipin. Miracle. Alam, miracle, hindi lang miracle of healing, kaya ng Diyos. Miracle of change life. Yung baguhin ng Diyos ang buhay mo, alipin ka ng bish, alipin ng alak. Sabi, Pastor, pag ako nakakita ng boteng pinagpapawisan, naglalaway pa rin ako. Pagka may tumpukan, pag inalok ako na lumilingon ako pag wala si Pastor, iinom pa rin ako. Kung nandiyan si Pastor, iinom ka pa rin. Hindi na, kaya niya nang iwasan dahil nandun din si Pastor. Hindi dapat, may Pastor man o wala, si Sister man katabi mo, kaya hindi, dapat makaya mo maiwasan ito kung si Kristo nasa puso mo. Bakit sabi ng Bible? Okay. Sinugo niya ako upang payag sa mga biyag na silalaya, sa mga bulag na sila makakakita. Bulag. Alam niyo, marami pong tao nakakakita pero spiritual blind. Ano yung spiritual blindness?
Kung hindi mo makita si Jesus Christ ang tagapagligtas mo, blind ka. Kung hindi mo makita ang pag-ibig mo sa kapwa mo, dapat patawarin mo, blind ka. Bakit? Ikaw, kung hindi ka marunong magpatawad, bakit ka pinatawad ng Diyos? Kung ikaw'y nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, dapat ibahagi mo yung biyaya ng Diyos. Kasi lahat tayo, biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo naligtas. Hindi dahil sa marunong magaling tayo, wala tayong kasalanan, lahat tayo nagkasala. Learn to forgive because God is forgiving God. And learn to understand who God is. As we deal with problem, we can learn who Jesus is. Sabi rito At sa bulag, makakita. Sinugo niya akong palayain ng mga inaapi at upang ipayag na darating ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Tingnan, sabi sa dulo, ipahayag na darating ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Alam niyo po, ano yung tinatanong natin bukas? Mamaya, maganda pong tatanungin natin. Isang bagay, no? Una, God works wonder in circumstantial solutions. Mga himala. Kasi, banggit ng Bible, ang Diyos hindi nagbabago. May kakayanan po siya magbago ng buhay. May kakayanan siya magpalay. May kakayanan siya magbigay ng panangitay. May kakayanan siya magbigay ng panibagong pag-asa sa buhay nating lahat. Pangalawang reason kung bakit po, solusyon ng Diyos ito. The second solution, God used personal solutions to deliver us. Ano ibig sabihin personal solution? Minsan, may ginagawang pagbabago ang Diyos sa ating mismong mga sarili. Hindi yung mga pangyayaring babaguhin niya, kundi tayo mismo sa loob natin. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, makasama ko maging mababait. Hindi ka bibigyan ng Diyos na maging kasama mabait. Kasi hindi ka mabait. Nagpipray ka maging mabait. Gusto ng Diyos, baguhin ka muna at hindi yung mga sirkumstansya mo. Amen. Bakit may mga dead ends, may mga dark parts ng buhay? Because God would like us to learn something about life's changes. Pagtungkol sa pagbabago ng buhay. Tingnan nyo, God uses personal solutions. Kung minsan, hindi niya babaguhin ang problema mo, hindi niya tatanggalin sakit mo. Sabi ni Pablo, 3 times ko pinag-pray ito, yung tinik sa laman. Pero hindi tinanggin ng Diyos. Bagkos, ang sabi niya, my grace is sufficient for you. Sapagkat kung kailan ka mahina, doon ka lumalakas. Kung kailan ka may sakit, saka ka nagpipraise the Lord. Kaya hindi ka tatanggalin ng Lord yung karamdaman na yan. Kaya dito, isipin nyo, bakit kung malakas ka, nakakalimutan mo ang Panginoon. Pagkalugi ka, naalala mo si Diyos. Pagka kumikita ka, nakakalimutan mo si Lord. Ang tanong pag nag-pray ka, hindi ka niya pauunlari sa business mo. Bakit? Kasi nakakalimutan mo siya. Something that is happening within us ang gustong baguhin ng Panginoon sa buhay natin. Tingnan nyo. May talata si Paul sa Philippians, sabi niya rito. Next slide. Sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinanghahanapan ko ng tulong. Tulong. Sino sa inyo nangailangan ng tulong? Wala. So, kung hindi ka nangailangan tumulong ka. Kasi hindi mo kailangan tulong. Ibig sabihin, God is giving you enough. Amen. When God blesses us, isa pong prinsipyo ng blessing is God would like us to bless others. Kung pinagpala ka ng Diyos, i-bless mo yung iba. Sino dito, tatay, pinagpala ng Panginoon sa trabaho? At sinarili mo lang yung sweldo mo? Mali yun, di ba? Pag pinagpala ka, may layon ng Diyos, ibahagi mo saan? Pamilya mo, una. Kasi parte ng buhay mo yun Pamilya. Hello. Kung nag-iipon ka man, para kanino? Kung sa sarili mo, selfish ang dating na. Kung para sa iba, good. Kung para sa pamilya, edukasyon ng anak mo, mabuti yun. Tingnan niyo, sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi nito dahil lang pinaghanapan ko kayo ng tulong. Natutunan ko ng masyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang magikahos. Sino dito naghihikahos? Season ng buhay ni Paul. Naranasan magikahos. Ibig sabihin, salat. Walang madukot, walang pamasahe, walang merienda, walang bonus, walang sweldo, walang kita. Maging, sabi dito, naranasan ko rin ang managana. Wow! Tingnan nyo, no? Naranasan kong maghikahos, naranasan ko ang managana. Pag sinabi managana, sobra. Sagana May bonus siya, kumita negosyo niya, pinalakas siya, wala siyang karamdaman, masaya siya. Sabi niya dito,
Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. May sikreto pala. Natututunan pala yun. Kailan niya natutunan yun? Ang mabusog o ang magutom? Sa Bethel, wala daw nagugutom eh. Ay, kinakain. Ang mabusog. Si Paul, naranasan niya mabusog. Naranasan niya magutom. Sino dito nangaaway pag nagugutom? Hindi mawawala yung gutom mo hanggat hindi matutunan magpatawad. O, totoo yun. Kasi uikot-ikot yan. Kasi yung challenge, yung testing, it will roll on, move on forward. It will repeat itself kapag hindi natin napasa yung ating pong trials nito. Sabi niya nan, ang managana o maghirap, ang lahat na ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Anong susi? Kanino galing ang lakas? Kay Kristo. Hindi sa atin, hindi sa dunong natin, hindi sa kapangyarihan, hindi sa kaya natin, hindi sa ability natin, hindi sa rurunong, hindi sa experience natin, hindi po sa ating natutunan, kundi sa lakas galing sa Diyos. May kalakasan palang pwede ibigay ang Panginoon na hindi galing sa atin, galing kay Kristo. Kaya ang sikreto niya, patuto niya ang bagay na natutunan niyang maranasan magikahos, managana, hindi nagbago ang kanyang pag-unawa dahil ang focus ng kanyang pag-asa ay kay Kristo. The focus of his hope is in Christ, whether what conditions he might have in life. Whether in moment of trials, hardship, whether in moments of gain or losses, ano sabi niya? Natutunan niyang masyahan. Natutunan niyang masyahan. Amen. So, may mga pagkakataon po, whether you are in the storms of life, nasa bagyo ng buhay, nasa dead end, circumstansyang hindi mo alam kung anong gagawin, the Lord allowed those things to happen for us to teach, or for us to learn something that He wants us to teach about. Tungkol saan? Tungkol sa sino siya at tungkol sa ating sarili. Alam niyo, ang purpose ng buhay, purpose ng life, hindi lang para huminga eh. Huminga lang kayo, pero lulungkot kayo. Ang purpose ng life is to know God, the Creator of it, and to learn a life that is changing for glory to glory, just like Christ. Christ-likeness. Yun ang purpose ng buhay kung bakit tayo nandito sa mundo. Ang layunin po ng buhay upang kilalanin ng Diyos. Halimbawa, isang tao tinanong siya, ano ba ang layunin mo sa buhay? Ako yung po mag-aaral. Pagkatapos mag-aaral, tatrabaho. Pagkatapos magtrabaho, magdinegosyo. Magdinegosyo, uunlad ako. Gusto magpayaman. Pagkatapos magpayaman, mag-abroad ako. Pagkatapos mag-abroad, matanda na ako. Pagkatapos mamatay ako, ano pa ang layunin mo buhay? Mag-advance ka pa. Kasi hindi ganun ang layunin ng buhay. Marami pong kilalang marunong at mayaman pero malungkot sila. Bakit? May kulang. Ang kulang, alamin yung layunin ng buhay. Mula sa nag-akda nito. Sino bang may akda ng buhay? Ang Diyos. Ang may-ari ng buhay ko at ninyo. Hindi tayo. Learning to understand the purpose of life is to ask the Creator of life, God, through His Word, sa Kanyang salita. Hindi naman tinago ng Panginoon sa Kanyang salita ang layunin niya eh. Ang problema lang, nagkulang ang tao, basahin ito upang malaman ang layunin ng Diyos. Ang tawag dito, Owner's Manual. Owner's Manual. Noong nakarang araw, dala ko yung van, umangat yung kanyang neutral, yung kanyang, ang tawag dito, yung kanyang, ang tawag doon, na mental block ako, yung kanyang minor. Alam naman drive, minor. Normally, ang standard minor niya nasa 8. Pag umandar aircon, maangat yan. Minor, di ba? Yung RPM, revolution per minute, RPM. Yan, maangat na siya. Angat. Tumaas siya. Pag neutral, tumataas. Pagka nakakambyo bumababa, may problema. Eh di, inalam ko, may mga bagay pala hindi ako na alam dito. So, ang ginawa ko, refer to owner's manual. May manual po yan eh. Alam niyo po ba, may ang booklet, ang haba nga lang kung babasahin ninyo. Pag nag-reflect sa dashboard yung kulay ganito, ano ibig sabihin? Basahin niyo, ano ba ibig sabihin ng pulang ganito, ganyan-ganyan. Basahin niyo yung manual.
Tapos napansin ko, may napindot pala doon yung heater. Sa ilalim, heater. Siguro, magpapagasolina, napindot yung heater, katabi ng heater yung gasoline eh. Heater, napindot yun, kaya umangat yung minor. Eh di delikado yun kasi laging tataas yung konsumo ng gasolina at saka yung heater pa. Naka-on siya. So yun palang dahilan. Paano ko nalaman? Owner's manual. Purpose. Owners ng manual. Sa ating buhay, bawat detalye, kung gusto niyo malaman purpose ng Diyos, basahin mo Bible. Read your Bible. Owner's manual yan. Hello. Glory be to God. Alam niyo kung bakit ko nasi-discover ang mga butas ng cellphone ko. Daming butas nito. Ba't may butas dito? May 4 na butas, may 3 butas, may malit na butas dito. May mga butas. Alam niyo kung bakit yan? Sinuksok ko yung earphone, hindi ko masya. Saan ito? May bago na namang earphone siguro. May 3 butas yan. Hello, tingnan niyo po. May butas yan. Alam niyo ang dahilan yan? Basahin niyo owner's manual. Doon niyo malalaman dahilan kung bakit may mga butas yan. Ang buhay natin, alam niyo ang dahilan kung bakit? May layunin po ang Diyos. Kung gusto niyo maging masaya, sabi ni Pablo, I learned the secret of being contented. And that is to trust upon my Lord Jesus Christ. The source of life, the source of hope ng buhay niya. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tingnan niyo, kung ganun pala, tama lang na kilalanin natin ang Diyos. Kasi kung minsan, may mga bagay po, inaalaw ng Diyos na dumating tayo sa humarap tayo sa bagyo ng buhay, humarap tayo sa dead end, mga bagay na napakahirap unawain, pero meron palang layunin ng Diyos. To learn more about Him and to teach us to trust Him. At pang-apat, panghuli, ultimate goal ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Paul doon sa saan na tayo? Yung sinabi niya doon sa 2 Corinthians, balik niyo 2 Corinthians, anak. Doon sa chapter 1, ito, sa Tagalog, dito ako magtatapos na aking message. Ayan. Sabi niya, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umasa rin na patuloy pa rin niya kaming ililigtas. Past, present, and future. Don't you know when we talk about future plans of Diyos, mas maganda yung plano niya. At yung kanyang ultimate deliverance ay may kinalaman po saan? Sa kanyang inihanda para sa ating lahat. Ano yung bagay na ito yung pangatlo at panghuli? God uses ultimate eternal solution. Ayan. Ano yung nakita niyo sa picture? May hagdanan. Hindi ko lang alam po may hagdanan talaga ang langit. Kasi may hagdanan. Makatamad ata umakyat. Hindi natin alam, no? Pero ito, sabi ng Bible. Ang ganap at huli at wakas sa pagliligtas ay dahil dalhin tayo sa langit na ating pangwalang hanggang tahanan. Isipin po natin yun. Sino po sa atin bilang isang magulang ang nagplano maganda sa ating inanak, sa ating mga anak patungkol sa kailang kinabukasan? Yung pinag-iipunan mo sila para sa kailang kabuhayan, kinabukasan. Mabuting tatay, mabuting magulang yun. Yung iniisip mo kung paano siya pag-aaralin, kung paano mo sila tutulungan sa kailang kinabukasan, mabuting magulang yun. Kaya hindi lang anak ng anak. Picture kagabi, 15 anak. Kagabi, napanood ko, 15 anak sila. Pinicture sa Jessica Soho ba yun? 15. Sabi niya, wala akong magagawa. Taon-taon nanganganak po ako. Tapos buhay pa rin mga anak. Tapos ang liliit. Ang dami. 15. Ang goal siguro nila, magtayo ng sariling barangay. 15. Ang tanong ano gagawin niya sa 15? Tapos hindi naman siya mayaman. Pareho silang salat. Pero gusto niyang buhayin. Gusto nilang buhayin ng kailang mga anak. Nasa isip nilang buhayin ng kailang mga anak. Kahit na 15 yun, kung ang pananaw mo, buhayin sila, mabuting magulang ka. Hindi ka lang marunong magplano. Magulang. Meron namang sapat yung kakayanan, pero pinababayaan yung mga anak. So hindi maging mabuti.
Alam niyo po ba, walang hihigit sa Diyos kung paano niya kinalinga tayo at inisip at inalagaan. Kasi God prepared something good. Yung krus na ito, ang layunin ng Panginoon upang dalhin tayo sa langit, hindi lang para iligtas. Makasumpong nakaligtasan, kundi dahil dalhin tayo sa langit ng inihandang tahanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, John chapter 16 verse 33. Ang sabi rin, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkipag-isa sa akin. Tingnan niyo yung salitang kapayapaan, peace. Ang ganda na inawit ng choir, no? For the first time, natuwa po ang anghel nung umanta ang choir kanina ng langit. May kapalit na sila. Kasi halos lahat nasa tono. Ate Em, tama, dapat pala tumatayo sa harap eh. Parang yung metronome nila, pantay na pantay, no? Yung tuk-tuk-tik-tuk-tik-tuk. Sabay-sabay. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Pero mensahe na inawit nila tungkol sa be still and have the peace of God within us. Tama ba yun? Yun ang message eh. Kapayapaan. Be still. Let the peace of God. At sabi ni Paul, sinasabi ko ito upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkipag-isa kay Kristo sa akin. Magdaranas kayo, sabi rin, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So maliwanag po na bagamat may ugnayan tayo kay Kristo, in this world, we shall experience pain, sorrow, and suffering. Because why? We are still in this world eh. Habang nandito tayo sa mundo, ayon sa talata ng Panginoon, bagamat nakaranas tayong kapayapaan, pero hindi natin makakaligtaan, meron tayong kapigatian. Magkakaroon kayong kapayapaan sa pagkipag-isa kay Kristo, pero magdaranas po tayo ng kapigatian sa mundong ito. Unawain po natin ito. Salamat sapagkat nakilala ko si Kristo. Binibigyan niya ako ng kapayapaan ng isip at kalooban sa kabila ng mga sitwasyong dumarating sa buhay natin. Pero, isang realidad po ito. Makararanas pa rin tayo ng kapigatian. Bakit? Kasi nandito pa tayo sa mundong ito. Sabi ng Panginoon, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Given na po yan. Whether you're born again or not, we will suffer pain, sorrow, hardship. Meron po ba kayong kilala na born again, hindi nisipon, hindi nilalagnat, hindi nagkakasakit? Meron. Hindi namamatay? Hindi po. Pinapaunawa lang natin ng Panginoon sa atin yung katotohanan ng buhay habang nandito tayo sa mundong ito. Subalit, ang ultimate plan ng Diyos, hindi lang tayo dito itira. Kasi may langit siyang inihahanda para sa atin na mananampalataya. Di ba kayo natutuwa nun? Ako po ay 60. Ama, anong taon na tayo? Sister Nelly pa tinanong ko, ayaw nga nila sabihin mga edad, pagkababa, ilang taon ka na? Bira, bad question naman yan. 62. Oh, 62. Oh, balik ta rin nyo na lang. Mukha naman kami 26 eh. 62. Minsan, naisip namin, darating araw, magiging kasaysayan na lang ang buhay namin sa mundong ito. Realidad po yun eh. In this world, hurt, pains, ailment, sickness happens. It happens. Given na po yun. Pero, ang inaasahan natin, hindi lang dito eh. Kung ang pagtanaw natin sa mundong ito, hanggang dito lang tayo doon pinakawawa sa lahat. Ang sabi po yan, sabi ng Kawikaan o in Revelation, Pahayag 21 verse 3 to 7. Sabi diyan, ang ganda nito. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. May tahanan pong inihandaan Diyos upang makapiling tayo. Ano yun? Maniniraan siyang kasama nila at sila magiging bayan nila. Bakit? Kasi kalayunin ng Diyos yun eh. Layunin ng Panginoon, bumuo ng isang pamilya at bahagi po tayo ng pamilya dahil kay Kristo. Ang sino mang tumanggap kay Kristo, binigyan karapatang maging anak ng Diyos. At ang sabi po rin ng Bible,
Makapiling nilang palagi ang Diyos at siya'y magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Wow. Wala na daw kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Tugtong natin, may karugtong pa yan. Next slide. Pagkatapos sinabi ko ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, binabago ko ng lahat ng bagay. Kailan yun? Hindi pa dito yun. Pagdating sa langit, may pagbabago pa mangyayari. Sinabi niya sa akin, sulat mong maasahan na totoo ang salitang ito. Sinasabi pa rin niya sa akin, naganap na ako ang Alpha at ang Omega, ang simulat ang wakas. Ang sino mang nauuhaw, ibibigyan ko ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito makakakamtan ang magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Wow. Intimate fellowship, ultimate plans ng Diyos. Sa piling ng Panginoon, wala ng luha, wala ng nagbis, wala ng dalamhati, wala ng hirap, wala ng karamdaman, wala ng namamatay. Yes, sa mundong ito, we will suffer pain, sorrow, sickness, diseases, failures. But on the other hand, the ultimate plan ng Diyos pala ay itawid tayo sa mundong ito. Sa landas na ating hinaharap. Sa bagyo ng buhay, dead ends of life. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God to that. So may deliverance pala ang Diyos. May ultimate deliverance, eternal deliverance pala ang Diyos. Hallelujah. As I wind up, kapag tayo nasa dead end, at parang nawawala na tayo ng pag-asa pa, Jesus can take that hopeless end and turn it to an endless hope. Yung walang pag-asa, patungo sa walang hanggang pag-asa. Bakit? Ang sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but through Him alone. Sabi ng John 14:6. It's a reflection. Ano sabi ng Bible? Si Jesus ang daan, katotohanan ng buhay. Take note of this. Tatlong mahalagang aspeto tungkol kay Jesus Christ as we learn something about Him. John 14:6. Bago, after nung revelation, wala. Andyan yun. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but through Him alone. Yan. Nawala. Anyway, yan. Bakit? There is only one way to get to heaven eh. Kung heaven ang ultimate goal ng Diyos, kung heaven ang ultimate goal ng Diyos, paano tayo makarating sa langit? Ang sabi ng John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Pag sinabing way, hindi lang siya daan, kundi way of living. Pwede bang maghimala, lumaki to? Ako ang daan. Wala sa slide ko. After ng Revelation, chapter 21. Wala na. Anyway. Ang katotohanan at ang buhay. Ang problema ngayon, maraming taong dinadaanan, hindi na si Jesus. Jesus must be the first resource and not the last resort ng buhay natin. Pagka may problema tayo, kung minsan, ang Diyos panghuli. Mali. Dapat all throughout the way, siya pa rin. Noon, ngayon at bukas. Siya pa rin dapat. Patungkol naman sa katotohanan, alam niyo yung problema, ano ba yung truth? Ang problema, uso ngayong relativism. Yung relativism, ito yung, kung ano totoo sa'yo, maaaring hindi sa akin. Ang mabuti sa'yo, hindi para sa akin. Ang masama sa'yo, mabuti sa akin. Sabi, Pastor, ano ba totoo? Depende siya na sa tao kung ano yung paniniwala niya eh. Tingnan nyo ngayon, nakadepende na sa paniniwala ng taong katotohanan. Hindi na dun sa absolute truth. The absolute truth is God and His Word. Gusto nyo malaman yung totoo? Basahin mo salita ng Diyos.
Bakit ngayon ini-issue po yung divorce? Something to say, marami naniniwala doon maging Kristiyano. Pero nung truth, ang sabi ng Bible, ako ang daan ng katotohanan. If you want to know the truth, think about Jesus and His Word. Ang problema, ang bihira na nagbabasa ng Bible ngayon. Magiging Kristiyano, konti na lang doon nagbabasa ng totoo eh. Wala niya sa Bethel. I hope. Bakit? Kung gusto natin totoong totoo, salita ng Diyos at siya ang katotohanan. Ang problema po, hindi na ito ang hinahanap ng tao. Ang opinion na lang ng tao ang pinaniwalaan. Ano ba opinion ng pastor? Susundin namin yun. O, sandali. Ano sinasabi ng Diyos? Dapat una sa lahat. Mahalaga po ito. Kaya pagpatungkol sa langit ang pag-uusapan, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung yung buhay natin gusto mong maging makabuluhan, huwag mong aalisin si Kristo. God has given us 24 hours a day, 7 days a week. Ilan yung panahon binibigay natin maging makabuluhan ng buhay? Kung wala si Kristo, meaningless ang buhay. Kaya lang problema, panglingguhan lang si Jesus. Hindi ho. Dapat 7 days a week, 24 hours a day. Siya ang bahagi ng buhay. Siya may hawak ng buhay natin. At kapag naranasan natin yon, matutunan natin yung sikreto na sinabi ni Pablo. For me, to live is Christ, to die is gain. And I learned to know the secret of being contented. In moments of hardship, in moments of trials, whether in lackness or in richness, he learned how to be satisfied. Why? Because of the power in Jesus. Dahil kay Kristo. Ang tanong ay, how is Christ working in our lives? Kapag tayo nasa dead end at parang nawala na tayo ng pag-asa, Jesus can take us to the hopeless end, endless hope. At bibigyan niya tayo ng tagumpay. Ang tanong nasaan ka ngayon? Ikaw ba ay nasa dead end? Ikaw ba ay nasa storms of life? Ikaw ba ay nasa madilim na sitwasyon? Ang tanong, sinong tutulong sa iyo upang tawid sa landas ng buhay? Alam niyo, awit ng kahit magunaw man ang digdig? Hallelujah. Itatawid tayo ng Diyos sa landas ng buhay. Only Jesus can make our lives meaningful and beautiful. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. May koro po ito na awitin natin sandali. Then we will pray. Napakaganda po itong mensahe ng awit na ito. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init, ang mundong manlalamig, kahit na mayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Kung ang tadhana'y di alam ang guhit, pawang sagaba lang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan sa rukuy apawan ng pag-asang kailanman ay dulot mo. Oh, kahit magunaw man ang daigdig,
Lisanin man ang init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyan mo sa landas. Itatawid, ililigtas, ihatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man. Lahat po ng gustong panalangin, lapit po sa altar. Sila na kailangan tulong at pag-abot ng Diyos. Let's come as we sing this song. Magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyan, ihatid mo sa landas, ihatid mo sa landas. Hallelujah. Lahat po na may problema, nasa bigati ng pangailangan, nasa dead end ng buhay, whether you are suffering from pain, trial, difficulties, I tell you this truth. God would like us to help us pass through this life of ordeals that we have in this world. May tugon po ang Diyos. May solusyon siya sa bawat sitwasyon ng buhay. Meron siyang solusyon. God is able to work wonders and miracles in our lives. Wala pong karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. God is still in the business of healing and miracle. Hallelujah. Kapatid, anumang kilala, anumang ang inyong sitwasyon, anuman ang inyong pinagdadaanan, itatawid ka ng landas ng Diyos. Hallelujah. Whether you are in financially suffering, God is able to supply all of our needs. Proven po yan. Siya pong may-ari ng lahat. And one thing sure, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Langit nga, hindi niya ipinagkait yung mga bagay pa pang lupa na kailangan natin. But more than that, isipin natin, may prepare ang Lord na magandang kalalagayan natin sa buhay. God is preparing us heaven. Wala nang lakit, wala nang luha, wala nang inagpis. Sa mundong ito, totoo po, we'll still feel the pain of suffering, storms, hardship, dead ends. But we can pray. Pwede kang manalangin, humingi ng tulong sa Diyos, mga kapatid. Nothing is impossible with Him. Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya Kanyang itawid sa landas ng buhay. Hallelujah. Father God, napakabuti mo sa amin. Akin pong iniiyak, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa. Some of us, our God, are in pain. Inaamin po namin ito, Lord. Marami po sa amin physically in pain. May mga karamdamang dinadaing. Lord, Ikaw ang arkitekto ng aming buhay. Ikaw, Lord, ang may-ari, disenyo nito. Bawat ugat, bawat arteries, bawat elemento po ng aming pong laman, pagkatao. Lord, Ikaw po ang gumawa nito. Yung aming mga internal organs, Ikaw po gumawa. Yung outer
Piing namin, ikaw po ang gawa. Lord, wala pong mahirap sa iyo. You're still in the business of recreating defective system ng aming katawan, Lord. Pwede mo ibalik sa normal. Yung blood pressure, pwede mo i-normalize, Lord God. Yung sugar level, pwede mo i-normalize. Lord, by your healing, circumstantial solution mo yun, O Diyos. Kung yung lagat, hinawi mo po pang dead ends na kasi, Lord, hindi namin alam ang gagawin. But Lord, you still, Lord God, in the business of changing lives, business of healing, doing miracles and wonders, Lord. Hallelujah. Naniniwala po kami, Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Wala. Kahit magunaw man ang mundong aming kinalalagyan. Lord, kaya mo kaming i-sustain. In the name of Jesus. Panginoon, maghimala ka sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan at ayon sa kanilang inaasahan. In the name of Jesus. Lord, kaya lang may mga pagkakataon po, Lord, you never change the circumstance, but you change our hearts because you want us to learn something, Lord. Gusto mo kami matutunan, may matutunan kami, Panginoon. May tinuturo ka sa aming pagbabago. At tulungan mo kami, Panginoon, worthy po ang pagbabagong ito sa aming pong buhay. Lord, tulungan mo kaming makita sa aming pong pagkatao ang pagiging Christ-likeness. In Jesus' name. Tulungan mo kaming umunlad ang aming pagtitiwala, patience, hardship. Kung paano si Paul, nasabi niya, Panginoon, natutunan niya ang magikahos. Natutunan niya ang managana. Nasiyahan siya sa sitwasyon sapagkat natutunan niya anuman ang sitwasyon, Lord, ang magalak. Panginoon, sa mundong ito, hindi po namin maalis, Panginoon, darating ang bagyo, kalamidad, suffering, pain, sickness, diseases. But Lord, ang sabi mo, don't lose hope. Have faith in you. Umasa kami sa iyo, O Diyos. Lord, kanina pa kami aasa. Isa yun nang gumula ang buhay at tunay na pag-asa. Tama lang pa, Panginoon, ang pagkatiwala namin ng lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Lord, umaasa po kami, Panginoon, Lord, ng pagbabago, Panginoon. From glory to glory, you're changing us. And in the moment of testing, trials, and difficulties, Lord, help us to learn more of you and to learn more of ourselves, O God. Salamat po, Panginoon. But higit sa lahat, O Lord, salamat sa ultimate goal mo, plans mo sa deliverance sa amin, Panginoon. Meron ka lang inihanda sa amin, Panginoon. Araw na kung saan kami po uuwi sa amin tunay na tahanan. Sa langit na inihanda, Panginoon. Langit na bayan. Panginoon, salamat po sa kaligtasan. Salamat sa pag-asa. Tulungan mo kami, Panginoon, habang namumuhay kami sa mundong ito, ay amin pong tinatanong ang bukas, Panginoon. Sa dako pa roon, meron kang magandang inilaan para sa amin pong buhay. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami, ang pag-asang ito, ibahagi po namin sa iba. At Lord, huwag mo pong hayaang uuwi ang sino man, lalo na lumapit dito sa altar, humingi ng special prayer, Lord, uwi sila ng talunan, bagkos Lord, punong-puno sila ng pag-asa, uwi sila, Panginoon, may katugunan sa kanilang dalangin, at Lord, ma-share po nila, Panginoon, yung pag-asang ito sa iba. Lord, sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan, sa kanilang kakilala, sa kanilang kapitbahay, sa kanilang kaibigan, sa kanilang katrabaho, sa kanilang kaopisina, Panginoon, kasama sa buhay, at maging makakasalubong po nila, Panginoon. Ipakita nila, Lord, there's hope in you, because we have you in ours, O God, sa puso namin, maghari ka, Panginoon. Lord, let your power be upon my children, your children, O Lord, in Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa. Bless them, Lord. Bless them, O God. Uwi sila, Panginoon, masaya, pinagpala, Panginoon. Kumalinga ka, O Diyos. Itatawid mo sila sa landas ng buhay, Panginoon, na kanila pong tinatahak sa mga sandaling ito. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa lahat, magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Kahit magunaw man ang daigdig, hallelujah, yes, Father God, lisanin man ng init ang mundo manlalamig, mayo sa bilay bangin,
siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag at tiyak, itong tuwid mo sa landas. Paglunaw man ang daigdig, Lisanin man ng init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa dang magkabilay bangin. Ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas, itatawid mo sa landas. Hallelujah! Tunay po, Panginoon Lord, kasamahan mo kami, Panginoon, sa pagtawid namin sa daigdig na ito na punong-puno ng problema. Ang iyong biyaya at kalakasan ay aming patuloy na aming kakamtin sa kalooban at kaduhiran mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa himala, salamat sa pagpapala, salamat sa pagpapagaling, salamat sa kalakasan, salamat sa iyong paghipo, salamat sa paalala, salamat sa kalakasan, salamat sa tagumpay. Salamat, Lord, sa solusyon na ipong ipinagkakalob sa amin. Salamat sa pagbabago ng buhay. Salamat, salamat sa langit na bayan na hinanda para sa aming lahat. Sa darating na araw, kami uwi sa iyong tahanan, O Diyos, upang makapiling ka magpakailanman. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. All the glory, honor, and praise belongs to you. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, God. Thank you, Lord. In Jesus' name, we give you glory, honor, and praise. In the name of Jesus. Everybody say amen. 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 Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord God. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. Sa lahat-lahat, Panginoon, ng ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa napakagandang mensahe, O God. Lord, thank you, Panginoon, that you are our hope. Ikaw, Panginoon, lang talaga, Lord God. And sa harapan, Panginoon, ng aming sarili, Panginoon, sa aming mga nakikita, Panginoon, kami ay napakahina, Lord God. Kung wala ka sa amin, Panginoon, wala kami pong magagawa, O God. We live in a world na punong-puno ng problema, Panginoon. You are our hope. Lord, maraming bagay ang nangyayari, nagaganap na hindi namin makokontrol, Panginoon. Dahil ikaw lang, Panginoon, ang aming Diyos. Ikaw lang ang makagagawa, Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon. For our good, O God. Marami pong salamat, Lord God, na kami naligtas, kami po ay nakakilala sa iyo, Lord. Dahil kung hindi, Panginoon, wala po kaming pag-asa, O God. Ikaw lang po talaga ang nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan, Panginoon, ng lahat ng bagay na to, O God. Maraming salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. At salamat din, Lord God, sa mga mensaherong ginagamit mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay inaalagaan, iniingatan, Lord, sa mga aral na dapat naming matutuhan mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din po sa banal na Espiritu na siya nagpapakita sa amin, nagpapahayag namin ng katotohanan, Panginoon. Salamat po, Lord, ang mga salita mo, Panginoon, ang higit na nagpapakilala sa amin kung sino ka, Panginoon. Kung gaano ka kakapangyarihan, Panginoon, kung gaano ka kabait, kung gaano ka mapagmahal na Diyos, O God. Salamat po, Panginoon.
Purihin ka, O Diyos, at sa amin po ngayong pag-uwi, dali namin, Panginoon, ang mensaheng ito at maihayag namin po ito sa iba, Panginoon, na nangangailangan ng pag-asa mo, God. Salamat po, Lord God, sa pangunguna mo, sa lahat, Panginoon, ng bahagi ng aming gawain. Salamat po sa pangunguna mo, sa lahat po ng nanguna, Panginoon, sa gawain ngayong umaga. Lord, ingatan mo kami at muli mo po kaming samahan hanggang gabi, Panginoon, ng mga gawain. Purihin ka, O Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos, itaglay ng bawat isa sa atin. Patuloy yung pag-asa mula sa Diyos Ama, Panginoong pag-ibig at pagkakalinga, pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang patuloy na pakipisan, kaaliwan, patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. God bless you, God bless you, God bless you. Palain tayong lahat ng Panginoon.